Matapos magmasid at suriin ang sitwasyon, napagtanto ng batang lalaki na mga tulisan ang mga tao sa kanyang paligid. Tinanong siya kung alam niya na sila ay naninirahan sa lugar na iyon, ngunit ang sagot ng batang lalaki ay isang tanong, hindi ko naman nakikita. Isa sa mga tulisan ang nagbanggit sa kanyang boses na bata pa siya, bagamat matapang. May mga iba pa na tinawag siyang walang takot na nagsabing, "Mosa, hindi natatakot kahit sa elepante," at iniiwasan lang nilang humingi ng kaunting ginto, nagsasalita sa isang bastos na tono. Ngunit hindi kayang magbigay ng batang lalaki dahil aminin niyang wala rin siyang pag-aari. Ang tingin ng mga tulisan ay napunta sa kanyang espada, kaya ipinaliwanag ng batang lalaki na hindi niya ito maibibigay dahil ito ay isang regalo mula sa kanyang guro. "Wala ka namang yaman ni espada, anong kalilimutan mo?" tanong ng mga tulisan na hindi na itago ang kanilang pang-iinsulto. Ngunit ayaw nilang magmukhang mahina sa harap ng batang lalaki sapagkat maaaring mawalan sila ng respeto sa mga tao sa paligid. Kung palalagpasin nila ang pagiging bastos ng batang lalaki, magtatawanan na sila ng mga tao sa daan. Kaya't nagdesisyon silang hindi ito palampasin. Ang mga tulisan ay nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ng batang lalaki, sabay-sabay nilang binabantayan ang sitwasyon. Napansin nila ang kanyang kumpiyansang lakad at ang paraan ng paghinga, na tila handa sa laban. Ang paraan ng paghawak niya sa hawakan ng espada ay nagbigay ng palatandaan ng kanyang karanasan at kasanayan. Lahat ng ito ay nagpatibay sa kanilang kaalaman na hindi siya isang ordinaryong mandirigma. Si Zan, na tila ang pinuno sa mga tulisan, ang unang umatake, ngunit ang batang lalaki ay pinatay siya ng isang saglit na galaw ng espada, kaya't ang lahat sa paligid ay tila napabilang sa isang hardin ng mga bulaklak, parang isang cherry blossom. Agad na nakilala ito ng ilang mga tulisan. Subalit, nagpatuloy pa rin ang iba, nagdesisyon silang magtulungan upang tapusin siya. Ngunit ang mga bulaklak ng dugo na lumitaw sa kanyang galaw ay nagpigil sa kanila upang tapusin ang kanilang atake. Ito ang Blood Sakura Sword Technique, isang kakaibang estilo ng pakikipaglaban na tanging ang Vulcan Clan lamang ang nagtataglay. Ang nag-iisang tagapagmana ng Blood Sakura Sword Technique sa clan na yun ay isang batang lalaki na tinatawag na Yungan. Ngayon, naisip ng mga tulisan na nakatagpo sila ng isang alamat na lumampas sa lahat ng kanilang inaasahan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkaroon ng pagkakataon ng batang lalaki na makahinga ng maluwag. Sa paligid niya, mga espada na lamang ang nakatutok sa lupa na siyang nagpapaalala sa laban na kakapose lang. Sa wakas, isinuong niya ang kanyang espada ng may kaluwagan, ngunit batid din niyang nahuhuli na siya at nais sanang makapunta sa mga kalye ng gabi sa On. Ngunit ang mga taong ito, nakakabigla talaga, bulong niya at nagpatuloy na maglakad. Ngunit mula sa likod ng isang puno, isang kalbo na lalaki ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Siya ay isang tulisan na nakaligtas sa atake ng batang lalaki, ngunit napako sa kakayahan ng espada ng batang lalaki na tila napakabagsik para sa kanila. Ang kalbo na lalaki ay tinatawag na Quackle, isa sa mga kilalang kinatawan ng Green Forest. Siya ay sumusunod sa utos ng kanyang tagapamahala na si Jedo na inutusan siyang sundan ang batang lalaki. Samantala, isang tahimik at payapang atmosfera ang bumalat sa Tond Lake. Nandoon na si Dam kasama ang kanyang kaibigan na si Jinbo. Si Jinbo ay patuloy na nag-aalala kung galit ba si Dam sa kanya dahil sa mga pangyayari ng araw na yun. Ngunit tinitiyak ni Dam na hindi siya galit at sinabi yun ng diretso. Masaya si Jinbo sa sagot ni Dam at pinatpat ng kamay ni Dam si Jinbo sa ulo at tinawag siya ng tanga ng malumanay. Ngunit biglang nagbago ang anyo ni Jinbo, naging seryoso at alerto. Sa tabi ng ilog, tumayo si Sister Ryan na may misteryosong hitsura at hindi inaasahang presensya. Tinanong ni Dam kay Jinbo, "Kilalan mo ba siya?" Sumagot si Jinbo, laging tapat siya sa salita niya. Lumapit si Dam sa babae upang makipag-usap at binati siya. Sagot ng babae na nais sana niyang matikman ang mga pagkaing niluluto ni Dam, ngunit sa kasawiang palad, wala siyang oras para doon sa ngayon. Ipinaliwanag ni Dam na magtatagal siya sa lugar na yun at inimbitahan siyang dumaan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Ngunit tinukoy ng babae na hindi siya makakapanatili ng matagal doon dahil may mga responsibilidad siya. Napansin din niya ang batang lalaki na may itim na buhok na nakatayo sa tabi ni Dam. Nang marinig ang pangalan ng batang lalaki, naisip niyang kilala na sila. Sinimulan ng babae na alalahanin kung saan niya nakita ang batang lalaki, siya ang dating nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, at ngayon ay nakatayo sa harap niya at ipinapakilala ang sarili sa pangalan.
Hindi rin itinago ni Dam ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi niya maintindihan kung anong mga damdamin ang bumabalot sa kanya. Napahanga siya sa mukha at ngiti ng babae na nakita niya sa unang pagkakataon, ngunit may isang bagay na tila kakaiba, parang may koneksyon na sila, bagamat hindi nila ito maipaliwanag. May kakaibang intimacy sa kanilang usapan na hindi maipaliwanag ni Dam. Napansin din ng babae na tila magkaiba sila ni Jinbo, bagamat sa unang tingin ay malinaw na matagal na silang magkaibigan ngunit hindi naman magkamag-anak. Ipinaliwanag ni Jinbo, medyo naguguluhan, na tinanong siya ng babae kung nasabi na ba niya na kabilang siya sa Green Forest Clan. Nang marinig ito ng babae, agad niyang isiniwalat ang lihim, ang tatay ko ang pinuno ng Green Forest, ngunit wala dapat makaalam tungkol dito. Dahil ikaw ang aking kapatid, maaari mong malaman, dagdag niya habang nakangiti ng bahagya. Ang mga salitang yun ay nagulat kay Dam at nagbago ang ekspresyon niya. Napansin ito ng babae at tinanong kung maaari ba siyang tawaging kapatid. Kung ang anak ng pinuno ng Green Forest ay narito, tiyak ay dahil sa pagpupulong kay Dong Jongho. Naiisip ni Dumo na ang Green Forest, katulad namin, ay sensitibo sa impluensya ng Mar, kaya marahil ay pinag-uusapan nila ang pagpapahina ng kapangyarihan ng Green Forest. Ipinaliwanag ng babae na marami pa siyang gustong sabihin, ngunit tumigil siya. Nauunawaan ni Jinbo na hindi ganoon kadali buksan ang puso ni Dam. Kasabay nito, tinanong ng babae, taga saan ka? Nang walang pag-iimbot, sumagot si Dam, galing ako sa isang maliit na baryo, isang lugar na walang pangalan o kahit anong marka sa mapa, isang ordinaryong baryo, walang espesyal. Nagtatanim ng palay ang mga lalaki, ang mga babae ay nagtatrabaho sa mga bukirin, at ganoon ang buhay araw-araw. Nang marinig ito, inamin ng babae na nais niyang manirahan sa ganoong klase ng buhay. Tila napaka-relax ng buhay sa baryo, aniya. Ngunit habang nakikinig siya sa kwento ni Dam, patuloy pa ring nararamdaman ang isang kakaibang kilig sa kanyang kalooban. Sa mundo, mas kilala si Dam bilang Demon's Fist o Shinan. Tinatawag siyang bloodthirsty ng iba, at ang iba naman ay tinatawag siyang isang demonyo na walang kaluluwa. Lahat ng mga chismis tungkol sa kanya ay puro negatibo, ngunit matapos ang kanilang personal na pagkikita, nakita ng babae si Dam bilang isang medyo simpleng tao. Dumating na ang oras para sa babae na umalis, at bago siya umalis, sinabi niyang, kung kailangan mo ng kahit ano, nandito ka lang. Nasa Pan, sa Huashianu Province, dagdag niya habang itinuturo ang lokasyon bago nawala sa likod ng tulay na patungo sa mga halamanan. Nang magpatuloy siya sa kanyang daan, ang pangalan ng babae ay patuloy na tumatak sa isipan ni Dam, nag-iwan ng hindi matitinag na impresyon. Samantala, sa Akon Port, ang lugar ng Moong, ay puno ng abala, at ang mga barko ay nagsisiksikan sa dalampasigan. Isa sa mga barko ay sa wakas dumating, at ang ilan sa mga nag-aabang ay tila handang mamatay sa sobrang pagka-impatience. Sa sandaling yun, lumapit si Meong-yan sa mga tao, agad na nakakuha ng pansin. Agad niyang inamin na siya'y nahuli at walang duda tungkol dito. Ipinaliwanag niya na sa daan ay nakatagpo siya ng mga tulisan, kaya siya'y naantala. Ang unang ginawa niya ay humingi ng paumanhin sa kanyang guro dahil sa pagka-late. Ngunit sumagot ang guro na sila mismo ay bagong dating lamang at inalok na pag-usapan ang lahat habang naglalakad. Ang lugar kung saan sila tumigil ay puno ng kagandahan, lalo na sa gabi. Ang mga liwanag na kumikislap sa paligid ay nagbigay ng aliw kay Akin, na sobrang kakaiba kumpara sa mga rural na lugar sa Sheni. Hindi pangkaraniwan na makakita ng ganoong karaming liwanag, at ito ay nag-iwan ng espesyal na impresyon sa batang babae na hindi pa nakakita ng ganito. Ito ang kanyang unang karanasan sa ganitong kabaliwan ng mga ilaw. Tinanong ng guro ang kanyang mga estudyante kung labis ba silang humanga sa antas ng pag-iilaw, ngunit sinabi niyang maaga pa para magtaka, dahil habang mas lalapit sila, mas marami pa silang kamanghamanghang makikita. Idinagdag niya ito ng may ngiti, at pati na rin ay tinukoy na balang araw ay makikita nila ang isang tunay na milagro. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang isipan ay abala sa ibang bagay, kung ano kaya ang mangyayari kung magpakita ang mga miyembro ng Moram Clan o ng Uwan mula sa Ham Clan sa daraanan ng mga bisita. Si Nuwosen, guro at master ng mga estudyante, ay binati siya ng magalang. Inipaliwanag ni Uwan ang kanyang pagnanais na maunawaan nila. Ipinaabot ang mensahe na ang pinuno ng Southern Clan ay dapat na dumalo sa pagpupulong, ngunit dahil sa ilang mga pagkakataon, siya ang dumating bilang kapalit. Tinanong ni Nuo kung wala bang kapalit si Uwan na may halong pagnanais na malaman.
Sa parehong oras, nauunawaan ni Nuo kung gaano kabusi ang isang pinuno at tinanggap ang sitwasyon ng walang reklamo. Inamin ni Nato na hindi pa handa si Nam Gangchan na makilahok sa ganitong mga usapin. Pagkatapos nito, iniutos ni Nuo na batiin nila si Mai Ongyong at ang mga bisita, at nagpakilala sila ng may respeto, sinabi ang kanilang mga pangalan at nagpakita ng galang sa mga naroroon. Ipinaabot ni Uwan ang kanyang kasiyahan sa kanilang pagkikita, at sinabi niyang isang karangalan ang makita ang pinakamahusay na mga estudyante ng Fire Mountain Clan. Ipinakilala niya ang isang batang babae na si Soil, na isang mag-aaral ng kaligrapiya. Si Soil naman ay nagbigay ng malaking respeto at sinabing isang karangalan para sa kanya ang makatagpo ng isang mahalagang tao tulad ni Elder. Ngayon na lahat ay pamilyar na, inaalok ni Elder na bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na mag-usap at magkilala pa. Paglapit nila, ipinakilala nila muli ang kanilang mga pangalan at nagpalitan ng magalang na mga salita, binanggit na masaya akong makilala ka. Para kay Mongon, ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang tao mula sa Kumuryong Hamp, ang mga naghanda ng Youth Resolution Wall sa China. Ang Volcanic Swordsman ay isang martial artist na sinanay ni Jin Ying, kilala bilang Volcanic Swordsman, at ang kanyang pangunahing layunin ay patahimikin ang lahat ng mga matandang Merian at ipakita sa mundo kung sino ang may kapangyarihan. Ang batang lalaki ay perpektong nauunawaan ang ambisyosong ideya na ito at kung ano ang kahulugan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang mga kabalyero na may mga karawahe ay dumaan sa mga puno sa kabundukan. Malapit na sila sa kanilang destinasyon at isa sa mga rider ang humiling sa may-ari na magpabagal ng konti. Inamin ni Commander Pang na medyo napapagod na siya, bagaman mahirap para sa kanya ang mag-isip ng pagod. Nang sumulyap siya sa kanyang mga mandirigma na naglalakad sa likuran, nakita niyang ganoon din ang itsura nila. Lahat sila ay pagod na, hindi lang pisikal, kundi pati na rin mula sa mahabang usapan, kaya iniutos ng komandante na magpabagal ng kaunti. Lalo pat ang pagpupulong sa Lake Dundon ay napakahalaga at hindi dapat pagmamadalian. Binalaan niya ang lahat na maaaring magkaroon ng labanan. Sa kanilang pagdating, kinakailangan nilang maging lubos na handa. Ang bawat detalye ay kailangang pag-isipan hanggang sa huling detalye upang hindi sila mataboy, dagdag pa niya. Ngunit ang mga mukha ng mga mandirigma na pagod na ay hindi nagbigay ng kumpiyansa. Sinubukan pa rin ng mga sundalo na pasiglahin ang komandante, tinitiyak sa kanya na magiging maayos ang lahat at hindi na kailangang mag-alala. Ngumiti siya at inamin na habang siya'y tumatanda, siya'y nagiging mas maguluhan. Patuloy siya sa pagsasalita ngunit bigla siyang tumahimik, parang may isang bagay na nagbigay alarma sa kanya. Ang anyo ng isang lalaki ay lumitaw sa harap ng komandante, hawak ang isang espada na may pangil, tila espesyal na idinisenyo upang mas madaling magputol ng laman. Nakatago ang mukha ng lalaki sa isang dilaw na maskara, ang kasuotan ng kanyang katawan ay dilaw din, at ang kanyang mahabang kulay abo na buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Bagamat siya'y mukhang nasa 45 na taong gulang, agad na naghanda ang lahat ng mandirigma para sa laban, naramdaman nila ang banta. Napagtanto ng komandante na kailangan nilang baguhin ang mga plano, kaya't lumingon siya at nagalit, "Huwag tumayo sa gitna ng daan, kailangan naming dumaan." Ngunit tumugon lamang ang lalaki, "Wala ni isa sa inyo ang makakatawid." "Paano, wala ni isa? Kami ba'y parang hindi nakikita?" tanong ng komandante sa gulat. Ngunit ang estranghero, itinutok lamang ang maskara at inulit ang kanyang sinabi, binibigyang diin ito. Nagpasya ang komandante na hindi talaga niya alam kung sino sila, kaya't hinaranggan ng estranghero ang kanilang daraanan. Ngunit hindi ito ganoon, hinaranggan ng lalaki ang kanilang daan dahil alam niyang ang mga mandirigma ni Pang ay naruroon. Wala nang mas angkop na biktima kaysa mga mandirigma ni Pang, sabi ng estranghero, matalim at matapang ang mga salitang binitiwan, na mahirap pakinggan, kaya't ang mga sundalo ay nainis. Isa sa kanila ang hindi nakatiis at sumigaw, "Paano mo kami pinagsasabihan ng ganito?" Nang hindi tinatabla ng takot, itinaas niya ang kanyang espada at itinutok ito sa estranghero, naghahangad na umatake. Habang siya ay papalapit, iniutos pa niya sa estranghero na lumuhad at magpasakop. Ngunit ang itsura ng estranghero ay nagsasabi ng lahat, tiyak na hindi siya luluhod. Sumigaw ang komandante sa kanyang mandirigma upang pigilan ang padalos-dalos na atake, ngunit ang estranghero ay mabilis na kumilos. Itinapon niya ang espada diretso sa dibdib ng mandirigma habang ito ay nasa ere. Napagtanto ng komandante na malungkot niyang kailangang magpaalam sa isa sa kanyang mga tao sa malupit na pangyayaring yun. Pagkatapos ng insidenteng yun,
Halos tuluyan ang nawala ang kumpiyansa ng mga mandirigma, at ang takot ay sumik sa hangin nang makita nilang bumagsak sa lupa ang kanilang kasamahan na may espada sa dibdib. Papaano mo pinatay ang mandirigma ni Pang? Talaga bang sigurado ka na handa kang tanggapin ang galit ng lahat ng mga mandirigma ni Pang? Galit na tanong ng komandante. Bilang tugon, ang estranghero ay ngumiti lamang ng bahagya, hindi ito binigyan ng labis na pansin. Tumalon ang komandante mula sa kanyang kabayo at tinanong ang estranghero kung ano ang pangalan nito. Ngunit hindi nakita ng estranghero ang pangangailangang ibigay ang kanyang pangalan. Maaari ninyo akong tawaging Golden Lion, sagot nito ng kalmado. Golden Lion, pupunitin ko ang iyong mga braso at puso ng may espesyal na kasiyahan, sigaw ng komandante habang itinaas ang isang malaking pangil. Ngunit para sa Golden Lion, ang pangil na iyon ay tila isang maliit na walang talam na martilyo. Tinanong niya ng may pang-iinsulto, talaga bang naniniwala kang ginawa ito para sa iyo? Ang komandante ay bumagsak sa lupa at tinangka niyang tamaan ang estranghero ng buong lakas, ngunit hindi ito tinamaan. Madali itong iniiwasan ng Golden Lion na ipinakita ang kanyang leksi. Dahil dito, mas lalo pang binigyan ng pansin ng komandante ang mga armas at armor ng kanyang kalaban. Ang armor ng estranghero ay mukhang mas matibay pa kaysa sa mga bakal na plate, at ang kanyang armas ay tila isang matalim at nakamamatay na talam. Ang labanan sa pagitan ng komandante at Golden Lion ay nagsimulang mag-init. Ang Golden Lion mismo ay nagbiro ng mapanukso tungkol sa pangit na pangil ng komandante. Talaga bang bubuksan mo ako gamit ang pangil na yan? Mak niyang tanong, na nagdulot ng pagkalito sa mga sundalo. Sinuri ng mga mandirigma ang sitwasyon at nagpasya na ang pinakamagandang solusyon ay maghanap ng silungan. Samantala, ang gintong liwanag na nagmumula sa Golden Lion ay lalong kumintal at lumakas. Ang mga galaw niya ay napakabilis, na halos imposibleng sundan ng mata. Nakakalungkot aminin, pero mukhang magtatapos ng masama ang laban na ito para sa atin, naiisip ng mga sundalo. Mabilis na pinatay ng Golden Lion ang bawat isa na walang pagkakataon. Gumagalaw siya tulad ng isang puting bubuyog, napakabilis at ang kanyang mga atake ay kasing sakit ng mga kagat. Sa ganitong kondisyon, ang mga pagkakataong mabuhay ay nawala ng mabilis sa kanilang mga mata. Ang kakaibang kagamitan ng Golden Lion ay na-appreciate lamang ng mga sundalo ng huli na. Napagtanto nilang hindi kayang tapatan ng kanilang lakas ang antas ng lakas ni Leo, ngunit huli na. Ang mga espada ng mga mandirigma ay lumipad sa iba't ibang direksyon, parang mga basura. Pinayuhan ng komandante ang kanyang mga tao na ang mga pangil ng Golden Lion ay mas malakas pa kaysa sa anumang espada. Ginamit pa ng Lion ang kanyang armor bilang armas, na nagpalakas pa ng kanyang pagiging delikado. Ang mga espada ng mga mandirigma ay hindi kayang makipagsabayan sa lakas ng mga pangil ng Lion, kaya't naging walang silbi ang mga ito sa labanang ito. Binalaan sila ng Golden Lion, walang makakalabas dito ng buhay. Naramdaman ng mga sundalo na parang ang bawat sandali ay kinuha ang kanilang buhay. Kahit ang komandante ay hindi nakapagbaba ng ulo na mangha sa bilis at lakas ng kalaban. Tanging ang pangalan na tinawag ng estranghero na Golden Lion ang naiwan sa kanyang alaala. Halos wala ng lakas ang kamay ng komandante upang hawakan ang kanyang pangil. Ang aking asawa ay parang pamilya sa akin, bulong niya, parang pinapaalala sa kanyang sarili kung bakit siya naroon. Muling tumingin siya sa kanyang mga sundalo at iniutos, ibigay sa akin ang espada. Isang espada na dating pag-aari ng isa sa kanyang mga bumagsak na mandirigma ang itinapon sa kanya. Mahigpit na hinawakan ng komandante ang espada at nagsimulang sumulong, handa na para sa laban. Ang espada ay may kahangahangang laki at ang komandante, puno ng determinasyon, ay sumigaw, Golden Lion, mamatay ka. Ngunit ang Golden Lion ay patuloy na nagbibirong, mukhang hindi mo kayang hawakan ng tama ang iyong pangil. Tumugon ang komandante ng isang atake gamit ang teknik na Metal Blood. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Ang ataking ito ay tila may sapat na lakas upang patumbahin ang isang malakas na kalaban. Ang Metal Blood ay isa sa mga mahika ng Penga Clan na kayang magbago ng agos ng labanan. Mukhang sapat na ito para sa tagumpay, ngunit kahit na ginamit ang Metal Blood na teknik, hindi rin kayang takpan ng komandante ang mga butas sa depensa ng kalaban. Napagtanto ng mga mandirigma na ang mga plato ng Golden Lion ay mas matibay pa sa karaniwang bakal at kahit ang malakas na teknik na ito ay hindi nakapagbigay ng pagkakataon para sa tagumpay. Pamait pa ang pakiramdam ng komandante, naramdam na ang kalamangan ng kaaway.
Ang mismong paglitaw ng Golden Lion sa larangan ng digmaan sa araw na ito ay isang hindi inaasahan at malupit na dagok sa pinuno ng Penga clan. Sa ganitong sitwasyon, isang ibang kinalabasan ang inaasahan, ngunit hindi maialis ng mga mandirigma ang kanilang mga mata mula sa matinding labanan. Ang kamay ng komandante ay halos hindi gumagalaw habang hawak ang espada, ngunit hindi siya sumuko. Ang Golden Lion naman ay tila nag-e-enjoy na sa laban, lalo na't siya ngayon ang nakikipaglaban sa mismong pinuno ng Penga clan. Wala na akong oras para sa mga laro, sabi niya ng malamig at nagdesisyon na tapusin na ang laban.